Hindi ko na kaya. Nanginginig ang mga kamay ni Mariel habang pinipigilan niyang humikbi sa harap ng salamin sa banyo. Nakatingin siya sa sariling refleksyon, mga pasa sa braso na tinatakpan ng mahabang manggas at ang mga matang punong-puno ng takot. Nilingon niya ang pinto ng kwarto, tinitiyak na walang makakarinig. 2 taon na siyang nagtitiis sa mga pananakit at pagmamaliit ni Rafael. Ngunit ngayon, may higit na siyang dapat protektahan. Si Miguel, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Mabilis niyang kinuha ang lumang bag na naitago niya sa ilalim ng lababo. Ilang damit para sa kanilang dalawa. Ang kaunting perang naitabi niya mula sa allowance na binibigay sa kanya. At ang picture nila ni Miguel noong masaya pa ang lahat. Pinunasan niya ang luha at tumingin sa orasan. Alas, 10 ng gabi. Uwi na si Rafael mula sa kanyang business trip sa Singapore, makalipas ang 2 oras. Kailangan niyang makatakas bago pa man dumating ang bangungot niyang iyon. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Miguel. Nakahiga ang bata, nakayakap sa kanyang unan, mahimbing ang tulog. Lumapit si Mariel at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Magising tayo, anak, bulong niya. May adventure tayo ngayon. Nagmulat si Miguel, kuskos ng mata. Mami, saan tayo pupunta? Sa lugar na walang masasaktan sa atin, sagot ni Mariel, pilit na numingiti. Pero kailangan nating maging tahimik ha, parang naglalaro tayo ng secret mission. Nagliwanag ang mukha ni Miguel. Secret mission? Pwede ba akong maging spy? Sobra ka pang galing sa spy, anak. Hinalikan siya ni Mariel sa noo. Basta sundin mo lang si Mami, okay? Tumango si Miguel at tahimik na bumangon. Dinala ni Mariel ang anak sa labas ng bahay, sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Ang pinto na hindi gaanong napapansin ng mga security camera. Ilang buwan niyang pinag-aralan ang mga galaw ng mga gwardiya, ang mga oras kung kailan sila nagpapalit ng shift. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Habang naglalakad sila sa madilim na harden, naramdaman ni Mariel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat yapak ay tila mas malakas kaysa sa normal. Nilingon niya si Miguel. Nakahawak ito sa kamay niya, tahimik at masunurin. Ganito pala ang pakiramdam ng takot na may kasamang pag-asa. Ang pakiramdam na may iniiwan kang buhay na puno ng sakit para sa isang bagay na hindi mo alam kung ano. Mami, bakit tayo naglalakad sa gabi? Tanong ni Miguel nang makarating sila sa gate. Kasi mas maganda ang mga bituin na yon. Sagot ni Mariel, itinuro ang langit. Tingnan mo anak, ang dami nilang liwanag. Ganyan din tayo, kahit maliit, may liwanag tayo sa loob. Tumango si Miguel. Kahit halatang hindi lubos na nauunawaan ang sinasabi ng ina. Binuksan ni Mariel ang gate. Ang susi na ninakaw niya sa opisina ni Rafael, ilang linggo na ang nakalipas. Maingat niyang isinara ito pagkapasok nila. Tinitiyak na walang ingay. Sa labas, naghihintay ang isang taxi na tinawagan niya gamit ang lumang cellphone na itinago niya. Sumakay sila at habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, hindi maiwasan ni Mariel na lumingon. Doon niya iniwan ang lahat. Ang mga alaala ng unang araw na pinakilala siya ni Rafael sa kanyang mga magulang, ang mga gabing iniyakan niya ang mga pasa, ang mga pagkakataong halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit may isang alaala na mas malinaw kaysa sa lahat. Ang gabing nagpasya siyang umalis. 3 araw na ang nakalipas. Umuwi si Rafael na lasing, at nang hindi niya agad naisilbi ang gusto nitong merienda, hinawakan siya nito sa braso ng napakalakas. Wala ka ng silbi, Mariel, sigaw nito. Kung hindi dahil kay Miguel, itinapon na kita sa lansangan. Ikaw ay walang iba, kundi isang walang kwentang asawa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang nangyari pagkatapos. Narinig ni Miguel ang sigawan at lumabas ang bata sa kwarto. Papa! Huwag mong saktan si Mami! Umiyak na yakap ni Miguel ang binti niya.
At sa sandaling iyon, sa halip na tumigil, hinila siya ni Rafael palayo at sinigawan. Pumasok ka sa kwarto mo! Walang pakialam ang mga bata sa mga gawain ng matatanda. Nakita ni Mariel ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang takot na alam niyang naranasan na rin niya ng maraming beses. At sa gabing iyon, naniyakapin siya ni Miguel at bulong ng, "Mommy, ayaw ko nang matakot." Doon niya napagtanto. Hindi na siya maaring manatili. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. "Manang, saan po tayo?" Tanong ni Miguel, inaantok na. "Sa Maynila, anak. May kilala akong lugar doon na ligtas tayo." "May bahay ba tayo doon?" "Wala pa, pero magkakaroon tayo." Hinalikan ni Mariel ang ulo ng anak. "Basta't magkasama tayo, may tahanan tayo." Makalipas ang isang oras, nakarating sila sa isang maliit na apartment sa isang eskinita sa Quiapo. Ang gusali ay luma, may mga bitak ang dingding at kalawang ang mga reha sa bintana. Ngunit para kay Mariel, ito ang pinakamagandang lugar na nakita niya. Dahil dito, walang magsisigaw sa kanya, walang hahawak sa kanya ng marahas, walang magpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Umakyat sila sa ikalawang palapag at binuksan ni Mariel ang pinto gamit ang susi na ibinigay ng may-ari. Isang matandang babae na nakilala niya sa simbahan ilang buwan na ang nakalipas. Ang maliit na kwarto ay may isang lumang kama, isang mesa, at isang sirang electric fan. Ngunit nang isara niya ang pinto at naramdaman ang katahimikang hindi puno ng takot, napaluhod si Mariel at napahikpi. "Mommy, bakit ka umiiyak?" Lumapit si Miguel at niyakap siya. "Huwag kang umiyak, andito ako." Pinunasan ni Mariel ang luha at numiti sa anak. "Masaya akong umiiyak, anak, kasi sa wakas, malaya na tayo." Tinulungan niya si Miguel na matulog sa maliit na kama. Nang makatulog ang bata, umupo si Mariel sa sahig, nakatingin sa anak. Tahimik siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakahinga siya ng malalim. Nakita niya ang sarili sa salamin. Hindi ang takot na Mariel, kundi ang babaeng nagsimula ng maniwala na kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Tumingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa di kalayuan, tila mga bituin na bumaba sa lupa. "Magsisimula tayo muli, Miguel," bulong niya. At sa pagkakataong ito, walang magdidikta sa atin kung paano mabuhay. Ngunit sa kanyang puso, may maliit na boses na nagpapaalala, hindi pa tapos ang laban. Si Rafael ay hindi ang tipo ng lalaking basta na lang bibitaw, ngunit pinili ni Mariel na itulak ang takot na yon sa ngayon. Sa gabing ito, sa maliit na apartment na ito, siya ay malaya at iyon ay sapat na. Ang unang linggo sa karinderya ni Aling Nena ay parang isang mahabang laban na hindi alam ni Mariel kung paano lalabanan. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya para ihanda si Miguel bago dalhin sa maliit na daycare sa kabilang kalsada. Ang mga kamay niyang dating humahaplos sa mamahaling silk sheets ay ngayon ay naghuhugas ng pinggan hanggang sa mga lumbaba ang balat. "Sandali lang, anak," bulong niya kay Miguel habang mabilis na isinusuot ang lumang unipormeng ibinigay ni Aling Nena. Isang puting bestida na may mansang mantika sa gilid. "Maghihintay ka lang kay Aling Rosa, ha? Tapos sunduin na kita mamaya." Tumango si Miguel habang inaantok pang kumakain ng lugaw. "Mommy, pagod ka na ba?" Napahinto si Mariel. Tiningnan niya ang anak. Ang mga matang may bahi pa ng antok, ang maliit na katawan na nakabalot sa luma, ngunit malinis na damit. Mumiti siya, pinilit na itago ang pagod na nararamdaman. "Hindi pa, anak, sandali lang. Kaya pa ni Mommy." Ngunit sa totoo lang, hindi niya alam kung kakayanin pa niya. Ang unang araw niya sa karinderya ay isang malaking pagkabigla. Akala niya,
Dahil nakapag-aral naman siya ng ilang taon sa kolehiyo bago nakilala si Rafael, madali niyang matututunan ang pagiging waitress. Mali siya. "Miss, 2 order ng tapsilog," sigaw ng isang customer sa dulo ng counter. "Opo, sandali lang po," sagot ni Mariel habang mabilis na isinusulat sa notepad ang order. Nanginghinig ang kanyang kamay. Sa loob ng 2 oras pa lang, nakalimutan na niya ang 3 order. Nabasag ang isang baso at halos matapon ang mainit na kape sa isang customer. "Ano ba yan? Baguhan ka yata?" Reklamo ng isang matandang lalaki nang maupo siya sa kanyang mesa. 10 minuto na akong naghihintay. Wala pa rin ang order ko." "Pasensya na po, sir. Darating na po agad," sabi ni Mariel, nakayuko. Ang kanyang tenga ay umiinit sa hiya. Naririnig niya ang mga bulungan ng ibang customer. Ang mga matang tumitingin sa kanya na parang sinasabing, "Ano ba tong babaeng ito? Hindi marunong sa trabaho." Sa sulok ng karinderya, may isang babaeng nakamasid sa kanya. Mga 30 anyos, may matipunong pangangatawan, at ang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa paghahain ng pagkain. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito at naglakad palapit. "Uy, baguhan ka, no? Ako si Lorna." Nag-abot ito ng kamay. "Taga dito ako sa Quiapo. 5 taon na akong nagtatrabaho dito." "Ako si Mariel," mahina niyang sagot habang nakipagkamay. "Opo, baguhan po ako. Sorry, marami pa akong hindi alam." "Walang anuman. Lahat naman tayo dumaan dyan." Tumawa si Lorna at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mariel ng kaunting ginhawa. "Halika, tuturuan kita ng mga sikreto. Una, huwag mong kabisaduhin ang order. Isulat mo agad. Pangalawa, kapag may customer na nagtaas ng kamay, iyon ang priority. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, huwag mong ipahalata na natatakot ka. Kahit na nanginginig ang tuhod mo, numiti ka lang. Maniwala ka sa akin, gumagana yan." Sa mga sumunod na araw, naging gabay ni Lorna si Mariel. Itinuro nito ang tamang paraan ng paghahain, kung paano mag-empake ng take-out, at kung paano harapin ang mga customer na palaging nagrereklamo. Sa tuwing nagkakamali si Mariel, hindi siya sinisigawan ni Lorna. Sa halip, tatawanan lang nito at sasabihing, "Okay lang yan, bukas, mas gagaling ka pa." Ngunit hindi lahat ay mabait sa kanya. May isang customer na lalaki, mga 40 anyos, na palaging nakatingin sa kanya ng masama. Isang hapon, nang dalhin niya ang order nito, bigla itong nagsalita. "Sandali, ikaw ba yung asawa ni Rafael Villanueva? Yung nasa balita?" Napansin nito ang kanyang pangalan sa resibo. Nang lamig ang buong katawan ni Mariel. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata ng customer ay puno ng paghamak. "Oo nga, ikaw nga yung babaeng iniwan ang mayamang asawa para magtrabaho dito sa karinderya?" Ang babaeng mayaman, naghuhugas ng pinggan. "Anong nangyari? Naubos na ba ang pera ng asawa mo?" Narinig ito ng ibang customer. Nagsimula ang mga bulungan. May mga tumawa, may mga tumingin sa kanya ng may awa. Ang mga kamay ni Mariel ay nanginginig habang hawak ang tray. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang umiyak. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Lorna. "Huwag mong ipahalata na natatakot ka." Huminga siya ng malalim. "Pasensya na po, sir. Ito po ang order ninyo. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin lang po ninyo ako." Hindi niya hinintay ang sagot ng lalaki. Mabilis siyang naglakad palayo patungo sa kusina. Pagkapasok niya, sinandalya ang sarili sa pader at pinikit ang mga mata. Ang mga luha ay nanggigilid sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. "Uy, okay ka lang?" Bumulong si Lorna na sumunod sa kanya. "Huwag mong pansinin yung mga ganon, mga walang magawa sa buhay." "Bakit nila ako ginaganyan?" Mahinang tanong ni Mariel. "Hindi naman ako humingi ng ganitong buhay. Gusto ko lang naman ng kapayapaan." "Kasi
Ganyan talaga ang mundo, Mare. Hinawakan ni Lorna ang balikat niya. May mga taong masaya kapag nakikita kang nahihirapan. Pero wag mong hayaang sirain nila yung ginagawa mo. Nandito ka para sa anak mo, di ba? Kaya mong gawin to. Tumango si Mariel. Pinunasan niya ang mga mata, huminga ng malalim, at bumalik sa trabaho. Sa gabing iyon, nang pauwi na siya, naglakad siya ng marahan. Ang mga paa niya ay masakit. Ang likod niya ay naninigas. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang init. Nakayanan niya. Nagawa niya. Pagdating sa apartment, sinalubong siya ni Miguel ng yakap. "Mami! Miss na miss kita!" Napangiti si Mariel. Kinalong niya ang anak at hinalikan sa noo. "Miss din kita, anak. Kumain ka na ba kay Aling Rosa?" "Opo, kumain po ako ng kanin at itlog," sabi ni Aling Rosa. Magaling daw akong bata. "Siyempre, anak ko to eh." Pinasadahan niya ng kamay ang buhok ni Miguel. "Halika, maligo ka na. Tapos, magkukwento tayo." Habang pinaliliguan si Miguel, napansin ni Mariel ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay ibang-iba sa babaeng dating nakatira sa mansyon. Ang buhok ay magulo, ang mga mata ay may diwa ng pagod, ngunit may bagong ningning sa mga ito. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagtatago. Nang matulog na si Miguel, umupo si Mariel sa bintana. Tiningnan niya ang mga ilaw ng Maynila sa di kalayuan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Oo, mahirap ang kanilang buhay ngayon. Oo, marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa gabing ito, sa maliit na apartment na ito, kasama ang kanyang anak na natutulog ng mapayapa, siya ay malaya. At iyon ang pinakamahalaga. "Kaya natin to, Miguel," bulong niya. "Kaya natin to." Hindi niya napansin ang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng kanilang apartment, ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim, at ang ngiting puno ng masamang balak na unti-unting nabubuo sa labi ng lalaking nakaupo sa driver's seat. Ang umaga sa karinderya ni Aling Nena ay tila ordinaryo lamang. Abala si Mariel sa paghahain ng lugaw at tapsilog sa mga customer. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pagdadala ng 2 pinggan ng sabay. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib. 3 linggo na siyang malaya, at kahit napagod ang katawan, may ngiti na hindi maalis sa kanyang mga labi tuwing naiisip niyang ligtas si Miguel. "Mars, ang bilis ngayon ah?" Bulalas ni Lorna habang naglalagay ng suka at toyo sa mga lalagyan. "Kanina ka pa ngiti ng ngiti. Ano, nabulutan ka na ng tinik?" "Basta, masarap ang pakiramdam ko ngayon," sagot ni Mariel habang pinupunasan ng mesa. "Siguro dahil nakabili na ako ng bagong sapatos para kay Miguel. Lumalaki na kasi siya, ayaw na niyang isuot yung luma." "Ah, ganun ba? Sige. Natatawang sabi ni Lorna. "Basta, wag mong kalimutan ang extra rice order ni Mang Ben sa table 5. Tumango si Mariel at tinala ang pagkain sa matandang customer. Nang siya ay nagbabalik na sa counter, biglang bumukas ang pinto ng karinderya nang may malakas na pagkabigla. Ang lahat ay napalingon. 3 lalaki ang pumasok. Nakaitim na damit, may suot na salamin sa mata, at ang nangunguna sa kanila, nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay nagpadilim sa buong paligid. Si Rafael. Nanigas si Mariel. Ang mga pinggan sa kanyang mga kamay ay halos mahulog nang manginig ang kanyang mga palad. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Para bang ang lahat ng mga linggo ng kanyang pagtakas ay biglang naging ilang segundo lamang. At narito na naman siya na parang multong bumabalik upang habulin siya. "Ah, nandito ka pala," malakas na sabi ni Rafael. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Ang mga customer ay tumigil sa pagkain at napatingin sa kanya. "Akala ko ba matatag ka na? Akala ko ba kaya mo nang mabuhay nang wala ako?" Ang mga mata ni Rafael ay dumausdos sa kanyang suot na uniforme,
sa kanyang pagod na mukha, sa kanyang mga kamay na may kalyo. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Ngunit ito ay hindi isang ngiti ng kagalakan. Ito ay isang ngiti ng tagumpay. Tingnan mo ang sarili mo, aniya, lumapit ng hakbang. Ang mga customer ay bumulong-bulungan. Nakasuot ng damit ng utusan, naghahain ng pagkain sa mga taong hindi mo naman kilala. Ganito ba ang gusto mong buhay, Mariel? Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, hindi dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ni Rafael sa kanya, na para bang siya ay isang bagay na walang halaga. Rafael, pakiusap, mahinang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag dito, huwag sa harap ng mga tao. Bakit? Nahihiya ka ba? Tumawa si Rafael, at ang kanyang mga tauhan ay sumunod. Dapat kang mahiya. Iniwan mo ang isang magandang buhay para dito? Para sa ganitong klaseng trabaho? Para sa ganitong klaseng pagkain? Ang mga customer ay nagsimulang magbulungan. May ilang tumingin kay Mariel na may awa, may ilang may paghusga, ngunit ang lahat ay nakatingin. Alam mo ba kung gaano kahirap kitang hanapin? Patuloy ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkutya. 3 linggo kitang hinanap sa buong Maynila. 3 linggo kong tiniis ang kahihiyan na ang aking asawa ay tumakas na parang magnanakaw. At saan kita nakita? Dito, sa isang maliit na karinderya, naghahain ng pagkain sa mga estranghero. Rafael, umalis ka na, mariing sabi ni Mariel, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Tapos na tayo. Ayoko nang bumalik sa'yo. Tapos na? Tumawa si Rafael ng malakas. Sino ang nagsabing tapos na tayo? Ako ang asawa mo. Ako ang ama ng anak mo. Wala kang karapatang magdesisyon para sa ating pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Aling Nena. Ang matandang babae ay may seryosong mukha habang papalapit sa kanila. Ma'am, anong nangyayari dito? Tanong ni Aling Nena. Ang mga mata niya ay nagsusuri kay Rafael. Kilala niyo ba ang isa't isa? Kilala ko siya ng husto, sabi ni Rafael. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Siya ang aking asawa. Ang babaeng tumakas sa akin at iniwan ang aming anak. Anak? Namilog ang mga mata ni Aling Nena. Mariel? May anak ka pala? Ngunit bago pa man makasagot si Mariel, may narinig silang maliit na boses mula sa likod ng counter. Mommy? Ang lahat ay napalingon. Si Miguel ay nakatayo roon, hawak-hawak ang kanyang maliit na bag, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Lorna ay nasa likuran niya, mukhang nag-aalala. Miguel! Napahiya si Mariel. Bakit ka nandito? Akala ko ba nasa bahay ka na ni Aling Rosa? Si Lorna po ang naghatid sa akin, mahinang sabi ni Miguel. Sabi niya, may surprise daw kayo para sa akin, pero... Ang kanyang mga mata ay napunta kay Rafael at ang kanyang muka ay namutla. Tatay? Ang ngiti ni Rafael ay lumawak nang makita ang bata. Ah, Miguel! Anak ko! Halika rito! Ngunit si Miguel ay hindi gumalaw. Sa halip, siya ay lumapit kay Mariel at hinawakan ang kanyang palda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mami, ayoko! Bulong ni Miguel. Ayoko sa kanya! Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Mariel. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Rafael, huwag mong galawin ang anak natin, mariing sabi niya. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Umalis ka na, ngayon na. Ngunit si Rafael ay tila hindi siya narinig. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napunta sa mesa sa tabi nila. Isang mesa na puno ng mga pagkaing in order ng isang customer na hindi pa dumarating. Malalaking plato ng sinigang, crispy pata, at iba pang mga putahe.
Isang ideya ang kumislap sa kanyang mga mata. Mariel, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay biglang naging mahinahon. Gusto mo ng kalayaan? Gusto mo bang maging malaya ka at ang anak mo? Ang lahat ay tumahimik. Ang mga customer ay tumigil sa pagkain. Ang mga tauhan ay tumigil sa paglilinis. Ang lahat ay nakatingin kay Rafael. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mariel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Tumuro si Rafael sa mesa na puno ng pagkain. Kita mo yung mesa na yan? Yan ang order ng isang customer na hindi pa dumarating. Tingnan mo kung gaano karami ang pagkain. Sinigang, crispy pata, lechon kawali, adobo, at marami pang iba. Tumawa siya ng bahagya. Ganito ang gagawin natin. Kung makakain mo ang lahat ng pagkain na yan, lahat, walang matitira, bibigyan kita ng 5 bilyong piso. Kukuhanan kita ng divorce papers na pumapayag na makuha mo ang kustodiya ni Miguel at makakalaya ka. Ang mga mata ni Mariel ay lumawak. 5 bilyong piso? Divorce papers? Kustodiya? Ngunit, patuloy ni Rafael, ang kanyang ngiti ay nagiging masama. Kung hindi mo makakain yan, babalik ka sa akin. Babalik ka sa bahay, babalik ka sa pagiging asawa ko, at makakalimutan natin ang lahat ng nangyari. Ang karinderya ay napuno ng katahimikan. Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Baliw ka ba? Sigaw ni Lorna, lumapit kay Mariel. Hindi mo pwedeng gawin yan sa kanya. Hindi mo pwedeng gawing biro ang buhay ng isang tao. Ngunit hindi ito biro, mahinahong sabi ni Rafael. Ito ay isang hamon. Isang patunay kung gaano niya kagusto ang kalayaan na yan. Kung talagang gusto niyang maging malaya, kung talagang mahal niya ang kanyang anak, kakainin niya yan. Kung hindi, nakibit siya ng balikat. Hindi naman pala niya talaga gusto. Ang mga tao ay nagsimulang tumawa. Hindi lahat, ngunit may ilan. Ang ilan ay tumingin kay Mariel na may awa, ang ilan ay may panunuya. Ang ilan ay tila naaaliw sa palabas. Tingnan niyo nga siya, sabi ng isang customer, natatawa. Hindi makasagot. Siguro natatakot siyang tumaba. O baka naman alam niyang hindi niya kaya, dagdag ng isa pa. Mas madaling tumakas kaysa harapin ang hamon. Ang mga tawanan ay lumakas. Ang mga salita ay parang mga pana na tumuturo kay Mariel. Ngunit hindi niya narinig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rafael at ang kanyang isip ay tumatakbo. 5 bilyong piso. Sapat na yan para mabigyan si Miguel ng magandang buhay. Sapat na yan para makapagsimula siya ng bago. Sapat na yan para hindi na siya mag-alala tungkol sa pera, tungkol sa pagkain, tungkol sa hinaharap. Ngunit ang pagkain sa mesa ay napakarami. Hindi makakain ng isang tao ang lahat ng yan sa isang upuan. Hindi makakain ng isang tao ang lahat ng yan kahit sa isang araw. Mommy! Bulong ni Miguel. Ang kanyang kamay ay humigpit sa kanyang palda. Mommy, wag! Tumingin si Mariel sa kanyang anak. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng takot, puno ng pag-aalala. Ang kanyang maliit na muka ay namumutla. At sa sandaling iyon, naalala ni Mariel ang lahat. Ang lahat ng mga gabing umiiyak siya sa banyo. Ang lahat ng mga gabing natatakot siyang matulog. Ang lahat ng mga gabing hinawakan niya si Miguel ng mahigpit at sinabing, "Lalabas tayo dito. Makakalaya tayo." "Rafael," sabi ni Mariel. Ang kanyang boses ay biglang tumatag. Ang mga tawanan ay tumigil. Ang glait ay napatingin sa kanya. "O?" sambit ni Rafael. Ang kanyang kilay ay nagtaas. "Anong sagot mo?" Tinitigan siya ni Mariel ng diretso sa mata. Walang panginginig. Walang pag-aatubili. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi nanginig.
Sige, sabi niya, malinaw at malakas. Kakainin ko. Ang karinderya ay napuno ng katahimikan. Ang mga panga ay nalaglag. Ang mga mata ay lumawak. Kahit si Rafael ay nagulat, ang kanyang ngiti ay panandaliang nawala. Ano? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Sabi ko, kakainin ko. Ulit ni Mariel, ang kanyang boses ay matatag. Lahat ng yan, kakainin ko. At kapag natapos ko, bibigyan mo ako ng 5 bilyong piso. Kukuhanan mo ako ng divorce papers at makakalaya ako kasama ang anak ko. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong-bulungan. Ang ilan ay tumayo upang makakita ng mas malinaw. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono upang i-record ang eksena. Mami, huwag! Muling bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakikislap na ng luha. Huwag mong gawin to para sa akin. Ngunit numiti si Mariel sa kanyang anak, isang ngiti na puno ng pagmamahal at determinasyon. Mahal kita, Miguel, bulong niya. At gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Tandaan mo ang sinabi mo, Rafael, sabi niya. Sa harap ng lahat ng mga taong ito, sa harap ng anak natin. Hinding-hindi kita hahayang bumalik sa salita mo. At lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Ang hamon ay nagsisimula pa lamang. Ang mga kamay ni Mariel ay nanginginig habang inaabot niya ang unang kutsara. Ang init ng lugaw ay sumalubong sa kanyang dila, ngunit parang wala siyang nalasahan. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling pintig ng puso at ang mahinang boses ni Miguel na umiiyak sa likuran. Kaya mo yan, ma? Bulong ng isang matandang babae mula sa isang mesa sa gilid. Huwag kang susuko. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Ang bawat subo ay parang batong bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanin, ang adobo, ang pritong isda, lahat ay pinaghalo-halo sa isang malaking plato na parang gusto siyang lamunin. Ngunit patuloy siyang kumain. Para kay Miguel. Para sa kanyang sarili. Para sa kalaya ang matagal na niyang pinangarap. Tumayo si Rafael sa isang sulok na kahalukip-kip na kang-isi. Ang bagal mo naman, Mariel. Akala ko ba determinado ka? O gusto mo nang umuwi sa akin? Hindi siya sumagot. Ang mangumlaha ay tumutulo sa kanyang pisngi habang patuloy siyang kumakain. Naramdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Ang pagsusuka ay halos dumating, ngunit pinigilan niya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. May ilang customer na nagsimulang kumuha ng video. Ang iba ay nagtatawanan pa rin, ngunit may ilang mukha na seryoso, nakakaramdam ng awa. Isang binatang nakauniporme ng delivery rider ang sumigaw. Labas dyan, ma'am. Kakayanin mo yan. Oo nga. Dagdag ng isang babaeng may dalang grocery bag. Huwag mong hayaang manalo ang mga ganyang lalaki. Naramdaman ni Mariel ang init sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit ang sakit sa kanyang tiyan ay lumalala. Ang kanyang panga ay sumasakit sa bawat muyang ginagawa niya. Halos kalahati na lamang ang pagkain ang natitira. Ngunit parang isang bundok pa rin ito. Biglang may pumasok na alaala. Isang gabi, 2 taon na ang nakalipas. Nasa sala sila ng kanilang bahay. Nagalit si Rafael dahil hindi niya nagustuhan ang lasa ng supas na inihain niya. Hinagis niya ang mangkok sa dingding at tumalsik ang sabaw sa kanyang mukha. Hindi siya umimik. Tahimik lang siyang naglinis habang pinapanood siya ni Rafael na may ngisi sa labi. Wala kang silbi, Mariel, sabi nito. Kung hindi dahil sa akin, walang magmamahal sa'yo. Ngunit mali si Rafael. May nagmamahal sa kanya, si Miguel. At ngayon, nakikita niya ang anak na nakatayo sa may pintuan, hawak ang kamay ng isa sa mga waiter.
Ang mga mata ni Miguel ay basa, ngunit nakatitig siya sa kanya ng may pag-asa. Ma, kaya mo yan! Sigaw ni Miguel. Ikaw ang pinakamalakas na nanay sa mundo. Ang boses ng anak niya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito ng malalim. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagkain. Ang bawat subo ay parang pakikipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay matatag. Sa labas ng karinderya, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga video na kinuna ng mga customer ay na-upload sa social media. Ang mga caption ay iba-iba. Babae, hinamon ng asawa na kumain ng maraming pagkain para sa kalayaan. Abusive husband o desperadong asawa? Sana manalo si ate. Sa loob ng ilang minuto, ang mga view ay umabot sa libo-libo. Ang mga komento ay bumuhos. May mga galit, may mga nang-asar, ngunit karamihan ay sumusuporta kay Mariel. At pagkatapos, may isang user ang nag-upload ng isang video na nagpabago sa lahat. Ang video ay kuha 3 taon na ang nakalipas sa loob ng kanilang bahay. Makikita si Rafael na sinisigawan si Mariel, hinihila siya sa buhok at itinutulak sa sahig. Ang video ay maikli, ngunit sapat na upang ipakita ang katotohanan. Ang caption ay, "May kilala akong nagtrabaho sa bahay ng Villanueva. Kinunan ko ito bago ako umalis. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa kanyang asawa." Mabilis na kumalat ang video. Ang mga tao ay nagalit. Ang mga pangalan ni Rafael ay nagsimulang mabanggit sa mga post. Rafael Villanueva ay naging trending topic sa Twitter. Ang mga komento ay puno ng galit at pagkadismaya. Kaya pala tumakas ang asawa niya. Ang sama-sama niyang tao. Sana makulong siya. Sa loob ng karinderya, walang alam si Mariel. Patuloy siyang kumain, ngunit ang kanyang katawan ay sumisigaw na. Ang kanyang tiyan ay parang sasabog. Ang kanyang mga mata ay malabo na sa pagod at luha. Halos hindi na siya makalunok. Ang huling subo ay parang imposible. Tama na, Mariel, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Sumuko ka na. Alam kong hindi mo kaya. Umuwi na tayo. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin siya kay Miguel. Nakita niya ang mga mata ng anak niya na puno ng pag-asa. At sa sandali ngayon, naalala niya kung bakit siya nandito. Hindi para sa pera. Hindi para sa hamon. Para sa kanyang anak. Para sa kanilang kinabukasan. Kinuha niya ang huling subo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit dinala niya ito sa kanyang bibig. Ngumiti siya ng bahagya habang nilulunok ito. Ang plato ay walang laman. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang mga cellphone sa paligid. Ang mga customer ay nagkatinginan. May isang lalaki na sumigaw. Viral na! Viral na ang video ng pang-aabuso! Tumingin si Rafael sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniscroll ang screen. Nakita niya ang kanyang pangalan. Nakita niya ang video. Nakita niya ang mga komento. Rafael Villanueva, abusadong asawa! Sana makulong ka. Kawawa naman ang asawa mo. Ang mga tao sa karinderya ay nagsimulang bumulong. Ang ilan ay tumingin kay Rafael ng may galit. Ang iba ay lumapit kay Mariel upang suportahan siya. Ang matandang babae ay hinawakan ang kamay ni Mariel. Anak, nandito kami. Hindi ka nag-iisa. Ngunit si Rafael ay hindi makapaniwala. Ang kanyang muka ay puno ng takot at galit. Sino ang nag-upload niyan? Sigaw niya. Sino ang nagtaksil sa akin? Walang sumagot. Ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ang kanyang imahe,
ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kontrol. Lahat ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin si Mariel sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Rafael. Hindi siya nakaramdam ng awa. Hindi siya nakaramdam ng galit. Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban. Malayo pa ang kalayaan. Ngunit sa sandaling yon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hinawakan niya si Miguel. Hinila ito palapit sa kanya. "Halika na anak," bulong niya. "Hindi pa tapos ang laban natin." Ngunit bago siya umalis, tumingin siya kay Rafael. "Hindi mo ako kayang pigilan, Rafael. Hindi na. Nakita na ng lahat kung sino ka." At lumabas siya ng karinderya, hawak ang kamay ni Miguel, habang ang mga tao ay nagpapalakpakan at ang mga cellphone ay patuloy na kumukuha ng video. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Rafael na sumisigaw, ngunit hindi na ito nagkaroon ng kapangyarihan sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Mariel na kaya niyang manalo. Ang gabi ay tahimik. Ngunit ang mundo sa labas ng maliit na apartment ni Mariel ay sumasabog. Hindi pa man siya nakakapagpalit ng damit, nag-vibrate na ang lumang cellphone niya sa mesa. Sunod-sunod ang mga notification. Sunod-sunod ang mga pangalan ng taong hindi niya kilala. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ang social media app. At doon niya nakita ang sarili niyang muka. Hindi ang mukhang naghahagulgol, kundi ang mukhang puno ng determinasyon na nakaharap kay Rafael sa karinderya. Ngunit hindi lamang ang kanyang laban ang kumakalat. May mga bagong video, mga bagong testimonya, mga bagong pangalan na lumalabas. Isang dating kasambahay nila ang nag-post ng video na kuha raw niya noong nakaraang taon. Kuha sa loob mismo ng kanilang tahanan. Kitang-kita ang boses ni Rafael na sumisigaw. Ang mga salitang bumabastos. Ang tunog ng nababasag na pinggan. At hindi lang yon. May isa pang video. Kuha mula sa CCTV ng isang restaurant kung saan hinila ni Rafael si Mariel sa labas habang umiiyak ang babae. May mga screenshots ng mga mensahe, mga voice recording na hindi maikakaila. Napaupo si Mariel sa sahig, nakatingin sa liwanag ng cellphone. Ang mga luha ay bumagsak nang hindi niya namamalayan. Hindi siya umiyak dahil sa takot. Sa unang pagkakataon, naiiyak siya dahil sa kaginhawahan. Ang mga taong minsang nagmukhang hindi naniniwala sa kanya ay nagbabahagi na ng kanyang kwento. Ang mga salitang marupok at wala kang kakayahan na laging bumabagabag sa kanya ay napapalitan na ng lakas at tapang. Sa likod ng pinto ng kwarto, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Miguel. Agad siyang tumayo, pinunasan ng luha at binuksan ang pinto. Nakahiga ang bata sa kama, nakayakap sa unan, nanginginig. "Anak, bakit ka umiiyak?" Malambing na tanong ni Mariel, lumuluhod sa tabi ng kama. "Ayoko na po makita si Daddy na sumisigaw," bulong ni Miguel, ang boses ay puno ng takot. "Bakit po ba siya ganun?" Napahigpit ang hawak ni Mariel sa kamay ng anak. "Kasi may sakit siya, anak. May sakit siya na hindi niya kayang gamutin. Pero hindi mo kasalanan at hindi mo kailangang matakot. Nandito ako at hindi ko hahayaang saktan ka niya." Hindi sumagot si Miguel. Ngunit unti-unting kumalma ang paghinga nito. Niyakap ni Mariel ang anak hanggang sa makatulog ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito, ang lakas na hindi niya alam na nasa kanya pala. Kinabukasan ng umaga, bago pa man siya makapaghanda ng almusal, may kumatok sa pinto. Nagdalawang isip si Mariel, ngunit nang buksan niya ito, nakita niya ang dalawang babae at isang lalaki na nakasuot ng propesyonal na damit. Ang isa sa kanila, isang babaeng may maikling buhok at matalim na mga mata, ay numiti ng mainit.
Miss Mariel Santos? Tanong nito. Ako si Attorney Cristina Ramos. Abogado ako at kasama ko ang aking mga kasamahan. Napanood namin ang nangyari sa karinderya at nakita namin ang mga ebidensyang kumakalat. Gusto naming tumulong. Nanatiling nakatayo si Mariel, hindi makapaniwala. Tulong? Paano? May sapat na ebidensya para sampahan ng kaso si Mr. Villanueva, paliwanag ni Attorney Ramos. Pang-aabuso, pananakot, at posibleng iba pa. Ngunit kailangan namin ang iyong pahintulot at ang iyong testigo. Handa ka bang lumaban? Tumingin si Mariel sa loob ng apartment kung saan natutulog pa si Miguel. Ang tanong ay parang latigo na humampas sa kanyang dibdib. Ang takot na bumabalot sa kanya noon ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong galit. Isang malinis, nagbibigay lakas na galit. Opo, sagot niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng nanginginig ng mga kamay. Handa po akong lumaban. Para sa anak ko. Para sa lahat ng babaeng nakaranas ng ganito. Sa loob ng susunod na mga oras, inilarawan ni Attorney Ramos ang mga hakbang na gagawin. Ang mga testimonya ng dating kasambahay ay magiging ebidensya. Ang mga video at recording ay ipapasa sa kinauukulan. May posibleng kasong kriminal, sibil, at maging ang pagkuha ng kustodya ni Miguel. Nakinig si Mariel, sumisipsip ng bawat salita. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang bumabagabag. Ano ang gagawin ni Rafael kapag nalaman niyang may kaso na? Hindi nagtagal ang sagot. Bandang tanghali, nang pauwi na si Mariel mula sa pamimili ng pagkain, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakapark sa tapat ng apartment. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad. Nang makalapit siya, bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan. Hindi si Rafael, kundi isang lalaking nakaitim na suit na may hawak na sobre. Miss Santos, tawag nito. Ito po mula kay Mr. Villanueva. Kinuha ni Mariel ang sobre, ngunit hindi ito binuksan. Tiningnan niya ang lalaki ng diretso sa mata. Sabihin mo sa kanya, hindi na ako natatakot sa kanya. Sabihin mo, tapos na ang panahon na kaya niya akong utusan. Hindi umimik ang lalaki. Sumakay lamang sa sasakyan at umalis. Nang buksan ni Mariel ang sobre sa loob ng apartment, nakita niya ang isang sulat. Hindi sulat ng paghingi ng tawad, kundi sulat ng pananakot. Kung may gagawin kang kahit ano, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Babalik ka rin sa akin, Mariel, gaya ng dati. Nanginghinig ang mga kamay niya habang hawak ang papel. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot na nasa likod ng mga salita ni Rafael. Ang isang taong may kapangyarihan ay hindi na kailangang manakot. Ang pananakot ay tanda ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, tinawagan siya ni Attorney Ramos. Miss Santos, may humihiling ng panayam, isang TV network. Gusto nilang marinig ang iyong kwento. Alam kong mabigat ito, ngunit naniniwala akong makakatulong ito sa kaso at makapagbibigay inspirasyon sa iba. Handa ka ba? Naisip ni Mariel si Miguel. Naisip niya ang mga gabing umiiyak siya sa banyo, tinatago ang mga pasa. Naisip niya ang mga babaeng tulad niya na hindi pa nakakalabas sa bangungot na iyon. At naisip niya ang sarili niya, ang babaeng dating natatakot sa sariling anino. Opo, sagot niya. Saan po ba kami magkikita? Sa studio ng TV network, nakaupo si Mariel sa harap ng kamera. Ang mga kamay ay nasa kandungan, ang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Ang host, isang babaeng may empatiya sa mga mata, ay nagtanong ng may paggalang. Miss Santos, bakit po kayo nagdesisyon na magsalita ngayon? Huminga ng malalim si Mariel. Tumingin siya sa camera, hindi sa host. Dahil may mga taong naniniwala
na ang tahimik ay nangangahulugang pumapayag, na ang pagtitiis ay tanda ng kahinaan. Ngunit hindi po. Ang pagtitiis ay minsan ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit may hangganan ang lahat. May hangganan ang takot, at may hangganan ng sakit. Huminto siya, pinipigilan ng pag-iyak. Ginawa ko ito para sa anak ko, oo. Ngunit ginawa ko rin ito para sa lahat ng babaeng nakakaranas ng ganito, na sa tingin nila ay wala ng pag-asa. Gusto kong sabihin sa inyo, may pag-asa, may paraan, at hindi kayo nag-iisa. Nang matapos ang panayam, naramdaman ni Mariel ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi kagalakan, ngunit isang tahimik na katiyakan. Sa nuang pagkakataon, nagsalita siya ng kanyang katotohanan ng walang takot. At sa sandaling iyon, nalaman niyang hindi na niya kailangan ang 5 bilyong piso para maging malaya. Ang kanyang boses ay sapat na. Habang pauwi, nag-ring ang cellphone niya. Si Attorney Ramos. Miss Santos, patuloy na kumakalat ang mga ebidensya. Marami pang dating empleyado ng Villanueva Corporation ang lumabas at nagbigay ng testimonya. May mga bagong kasong isinampa laban kay Mr. Villanueva. Ang imaghe niya ay gumuho at ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nag-withdraw na ng suporta. Natahimik si Mariel. Hindi siya nakaramdam ng saya. Sa halip, isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang dibdib na para bang may mabigat na dala na sa wakas ay nailabas na. Patuloy po ba natin itong itutuloy? Tanong ni Attorney Ramos. Tumingin si Mariel sa bintana ng jeep na sinasakyan niya. Nakikita ang mga gusali ng Maynila na dumadaan. Naisip niya si Miguel, ang anak na natutulog sa apartment, naghihintay sa kanya. Naisip niya ang hinaharap, isang hinaharap na sa wakas ay kanyang kontrolado. Opo, sagot niya, ang boses ay matatag. Itutuloy natin. Hindi para sa pera, hindi para sa paghihigante, para sa anak ko, para sa lahat ng gustong marinig ang kanilang boses. Itutuloy natin hanggang sa wakas. Nang bumaba siya sa jeep at lumakad patungo sa apartment, naramdaman niya ang araw sa kanyang balat. Ito ay mainit, ngunit hindi nakakapaso. Sa unang pagkakataon, ang liwanag ay tila hindi kaaway. Binuksan niya ang pinto at nakita si Miguel na nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga blok. Nang makita siya, numiti ito. "Mommy, napanood kita sa TV!" Sigaw nito, tumatakbo palapit. Niyakap ni Mariel ang anak. Hinigpitan ang yakap. "Mahal kita, anak. Walang sinuman ang makapaghihiwalay sa atin. Walang sinuman." Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Rafael ay hindi basta-basta susuko. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Ang araw ng pagdinig ay tila isang mahabang panaginip na ayaw na magising. Nakaupo si Mariel sa hard wooden bench ng courtroom. Ang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ngunit hindi na ito tibok ng takot. Sa pagkakataong ito ay tibok ng pag-asa. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Rafael. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay tila lalong lumiit sa ilalim ng malamig na ilaw ng korte. Hindi na siya ang makapanyarihang negosyanteng nagpapasindak sa lahat. Ngayon, siya ay isang lalaking nakayuko sa bigat ng mga ebidensyang lumabas laban sa kanya. Ang mga video, ang mga testimonya ng mga dating kasambahay, ang mga medical na record na itinago niya ng maraming taon, lahat ng ito ay nagmistulang mga tanikala na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. "Mommy!" Bulong ni Miguel na nakaupo sa tabi niya. Hawak-hawak nito ang maliit na laruan na dala niya. "Bakit tayo nandito?" Yumuko si Mariel at hinalikan ang noo ng anak. "Dahil magiging malaya na tayo, anak. Malapit na." Hindi sumagot si Miguel.
Ngunit numiti ito at sumandal sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may karapatan siyang umasa. Nang tumayo ang hukom, ang goong silid ay biglang tumahimik. Narinig niya ang bawat salita na binibigkas, ang pagbasura sa mga depensa ni Rafael, ang pagkilala sa mga ebidensya ng pang-aabuso, at ang pinal na desisyon. Ang diborsyo ay ipinagkaloob. Ang kustodya kay Miguel ay sa kanya. At para kay Rafael, ang hatol ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang asawa at anak, kundi ang pagkakakulong ng 5 taon dahil sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Hindi ito maaari, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Alam niyo kung sino ako? Alam niyo ba kung magkano ang kayamanan ko? Ngunit ang kanyang mga sigaw ay hindi na nagsilbing takot. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mariel ang isang lalaking naguguho. Ang kanyang muka ay namula. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit walang sinuman ang kumilos upang tulungan siya. Inalalayan si Mariel ng kanyang abogado, si Attorney Villanueva. Hindi ka mag-anak ni Rafael, ngunit isang babaeng matapang na tumayo sa kanyang panig. Tapos na, Mariel. Malaya ka na. Tumango si Mariel, ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga salitang malaya ka na ay tila isang awit na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Miguel na nakatingin sa kanya na may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, ang tunay na kaginhawahan. Nang lumabas sila ng courtroom, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila. Ang init nito ay hindi na nakakapaso. Ito ay mainit at magiliw, tila isang yakap mula sa langit. Huminto si Mariel sa hagdan ng korte, isinara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga balikat ay hindi na magkadikit sa tensyon. Ang kanyang puso ay hindi na mabigat. Mommy, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Miguel, hawak ang kanyang kamay. Tumingin siya sa anak at numiti. Kahit saan, anak. Kahit saan natin gusto. Ngunit bago sila makababa ng hagdan, may huminto sa kanila. Nilingon niya ito at nakita si Rafael na inilabas mula sa korte ng mga opisyal. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ngunit ang kanyang mga labi ay nagsalita ng mga salitang puno ng pagmamataas. Mariel, huwag mong gawin ito. Isipin mo ang anak natin. Kailangan niya ng ama. Tumigil si Mariel. Hindi siya natakot, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang puso. Hindi para kay Rafael, kundi para sa batang si Miguel na hindi na makakaranas ng pagmamahal mula sa isang ama. Ngunit alam niya, mas mabuti ng walang ama kaysa sa isang ama na nagdudulot ng takot at sakit. Hindi mo na kailangang mag-alala, Rafael, mahinahon niyang sabi. Hindi na ako ang asawang natatakot sa'yo. At hindi na ako ang inang magpapahintulot na masaktan ang anak ko. Bago pa man makasagot si Rafael, hinila na siya ng mga opisyal. Nilingon ni Mariel si Miguel na nakatingin sa kanyang ama na inilalayo. Hindi umiyak ang bata. Sa halip, hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Mariel. Mommy, okay lang ba siya? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Yumuko si Mariel at hinalikan ang pisingi ng anak. Oo, anak, magiging okay siya. At tayo rin. Tayo ay magiging okay. Hindi na nila pinag-usapan si Rafael. Sa halip, naglakad sila palayo sa korte, patungo sa isang bagong simula. Sa loob ng 1 linggo, natapos ang lahat ng papeles. Ang diborsyo ay opisyal ng nilagdaan.
Ang pangalang Mariel Villanueva ay napalitan na lamang ng Mariel Santos. Ang pangalan na kanyang pinili, ang pangalan na kanyang pagkakakilanlan bilang isang malayang babae. Nang gabing yon, nakaupo si Mariel sa maliit na apartment na kanyang inuupahan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang sobre na naglalaman ng opisyal na dokumento ng diborsyo. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang mga titik na nagpapatunay na ang kanyang kasal kay Rafael ay wala na. Hindi siya umiyak. Sa halip, numiti siya. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. "Mami, hindi ka pa natutulog?" Tanong ni Miguel na lumabas mula sa kanyang kwarto kalahating antok. "Kaunti na lang anak," sagot niya. Inilapag ang sobre sa mesa. "Tara, matulog ka na." Ngunit bago siya makatayo, tumakbo si Miguel palapit at niyakap siya ng mahigpit. "Mami, alam mo ba? Masaya ako na ikaw ang mami ko." Naramdaman ni Mariel ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang anak ng buong puso, hinigpitan ang yakap na parang ayaw ng bitawan. "Ako rin anak, masaya ako na ikaw ang anak ko." Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, ang tunay na kalayaan. Hindi ito ang kalayaang dulot ng pera o ng mga dokumento. Ito ay ang kalayaang dulot ng pagtanggap na siya ay karapat-dapat sa pagmamahal, sa respeto, at sa isang buhay na hindi puno ng takot. Tumingin siya sa bintana. Ang langit ay madilim, ngunit ang mga bituin ay kumikislap. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mariel na ang mga bituin ay hindi na malayo. Sila ay tila mga saksi sa kanyang paglaya, mga kasama sa kanyang paglalakbay. Niyakap niya si Miguel ng mas mahigpit at sa kanyang puso, alam niyang sa wakas ay malaya na sila. Umaga na naman sa maliit na apartment ni Mariel at Miguel. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa manipis na kurtina, gumuguhit ng gintong liwanag sa sahig na kahoy. May amoy ng kape at mainit na tinapay sa hangin. Mga simpleng bagay na dati hindi niya napapansin, ngunit ngayon ay tila kayamanan. Nakaupo si Mariel sa maliit na mesa, hawak ang isang notebook na puno ng mga sulat at guhit. Sa harap niya, abala si Miguel sa pagkulay ng isang larawan, isang bahay na may malaking bakuran, may puno ng mangga, at may 2 taong magkatabi. "Mommy, tingnan mo," sabi ni Miguel, itinaas ang drawing. "Ito tayo, sa bahay natin." Tiningnan ni Mariel ang drawing. Ang 2 figura ay magkahawak kamay. Napangiti siya, hinawakan ang mukha ng anak. "Maganda anak, pero bakit may puno ng mangga?" "Kasi gusto ko ng mangga at gusto ko ng aso." "Pwede ba tayong mag-alaga ng aso, Mami?" "Baka sa susunod anak, kapag mas handa na tayo." "Kapag may bahay na tayo?" "Oo anak, kapag may bahay na tayo." Hindi sinabi ni Mariel na ang bahay na iyon ay pangarap pa lamang. Hindi pa niya alam kung kailan ito matutupad. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang pangarap ay hindi na parang isang bagay na ipinagbabawal. Dati, ang mga pangarap ay mga bagay na kailangang itago. Mga bagay na sasabihin sa kanya ni Rafael na walang kabuluhan. Ngayon, ang pangarap ay parang binhi na maaaring itanim at alagaan. "Mommy, ano pangarap mo?" tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang kulay. Napahinto si Mariel. Ilang taon na siyang hindi tinatanong yon. At ilang taon din siyang hindi nagkaroon ng sagot. Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo, maliit na tindahan ng mga pagkain. Para may maipagmamalaki ako sa sarili ko. Tulad ng tindahan ni Aling Nena? Oo anak, parang ganoon, pero sa atin. Tumingala si Miguel, ngumiti ng malapad. "Sige mami, ako ang taga-tikim ng pagkain mo." "Talaga? Paano kung maubos mo lahat ng paninda ko?" "Hindi naman, konti lang, promise." Tumawa si Mariel,
hinagod ang buhok ng anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama, ang gaan ng loob. Ang simpleng kasiyahang dulot ng isang umaga na walang takot, walang sumisigaw na boses, walang nagbabantang anino. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Miguel, binuksan ni Mariel ang kanyang laptop. Matagal na niyang pinag-iisipan ito. Ang mga recipe na kanyang natutunan mula sa kanyang ina, ang mga pagkaing madalas ning lutuin noong siya ay bata pa, mga pagkaing nagpapagunita sa kanya ng mga masasayang alaala bago pa man siya nakilala si Rafael. Lutong bahay ni Mariel, bulong niya. Isinulat ang pangalan sa isang dokumento. Nagsimula siya sa maliit. Sa mga unang linggo, nagluto siya ng mga order mula sa mga kapitbahay at mga dating kasamahan sa restaurant. Tinatanggap niya ang mga order habang nagtatrabaho pa rin bilang waitress. Sa gabi, pagkatapos ihatid si Miguel sa paaralan at bago siya pumasok sa trabaho, nagluluto siya ng mga ulam. Adobo, sinigang, giniling, mga pagkaing pamilyar at nakapagpapaalala ng tahanan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Si Mariel, masarap magluto. Yung adobo niya, parang sa probinsya. May order ka ba kay Mariel? Isang Sabado ng umaga, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang catering company. Kailangan nila ng karagdagang tagaluto para sa isang event. Tinanong kung interesado siya. Napahinto si Mariel. Pinagmasdan ang kanyang maliit na kusina, ang kalderong luma, ang mga sandok na may gasgas, ang mga pampalasa na nakahanay sa istante. Hindi ito ang malaking kusina ng mansyon na dati niyang tinitirhan, puno ng mga mamahaling kagamitan na hindi niya man lang nagamit. Ngunit ang kusinang ito ay sa kanya. Ang mga lutong ito ay mula sa kanyang puso. Opo, interesado po ako, sagot niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya natatakot sa posibilidad na magtagumpay. Dumating ang araw ng event. Maaga siyang gumising, naghanda ng mga sangkap. Si Miguel ay nakaupo sa tabi, pinagmamasdan ng kanyang ina na nagtatrabaho ng may husay at tiwala. "Mommy, ang dami mong ginagawa," sabi ni Miguel, nakasandal sa counter. "Kasi gusto kong maging perpekto, anak. Para sa mga tao." "Bakit?" "Kasi gusto kong ipakita sa kanila na kaya ko, na hindi ako nagkakamali." Tiningnan siya ni Miguel ng may seryosong ekspresyon na bihira sa isang batang 5. "Mommy, hindi naman kailangan perfect. Basta masarap, okay na." Natigilan si Mariel. Sa mga salita ng kanyang anak, narinig niya ang katotohanang matagal niyang kinakalimutan, na hindi niya kailangang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagiging perpekto, na sapat na siya, kahit may pagkakamali, kahit may kakulangan. "Tama ka, anak," sabi niya. Hinagod ang pisngi ni Miguel. "Salamat sa paalala." Nang araw na yon, sa catering event, nakatanggap si Mariel ng mga papuri. "Ang sarap ng adobo mo. Pwede ba mag-order sa'yo?" "Saan ka natutong magluto?" "Sa aking ina," sagot niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang buhay ang alaala ng kanyang ina sa bawat lutong kanyang inihahain. Nang gabing iyon, umuwi siya sa apartment na may dalang extra income at isang puso na puno ng pag-asa. Binuksan niya ang notebook, isinulat ang mga bagong plano, ang pagpapalawak ng kanyang maliit na negosyo, ang pag-iipon para sa kanilang sariling bahay, ang pagpapaaral kay Miguel. "Mami, bakit ang saya mo?" tanong ni Miguel, nakaupo sa kanyang kandungan. "Kasi anak, may pangarap na ako at alam kong kaya ko itong abutin." "Pangarap mo ba ako?" Napatawa si Mariel. Hinalikan ng noo ng anak. "Oo, anak. Ikaw ang pinakamalaking pangarap ko. At kasama kita sa lahat ng pangarap ko." Isang linggo ng madaling araw, maagang nagising si Mariel. Hindi siya makatulog. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito takot,
Hindi ito pagkabalisa. Ito ay isang tahimik na kagalakan, isang pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Pinuksan niya ang bintana ng kanilang maliit na apartment. Ang langit ay madilim pa, ngunit sa silangan, may bahid na ng kulay rosas at ginto. Ang pagsikat ng araw. Miguel! Tawag niya ng marahan. Gising anak, may ipapakita ako sa iyo. Dahan-dahang bumangon si Miguel, inaantok, nakakapit sa kanyang unan. Mommy, madilim pa! Tingnan mo anak, malapit nang sumikat ang araw. Umupo sila sa tabi ng bintana, magkataba. Nakita nila ang langit na unti-unting nagbabago. Mula sa madilim na asul, tungo sa kulay ube, rosas, at sa wakas, gintong liwanag. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa kanilang maliit na apartment, nagbibigay liwanag sa kanilang mga muka. Ang ganda, Mami! Bulong ni Miguel. Oo, anak, ang ganda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang isang bagay na malalim at totoo. Ang simbolikong paglaya. Hindi ito ang kalaya ang nakasulat sa mga dokumento. Hindi ito ang kalaya ang ipinagkaloob ng korte. Ito ay ang kalaya ang nagmumula sa loob. Ang kalaya ang dala ng pagtanggap na siya ay karapat-dapat sa liwanag. Mommy, ano gagawin natin ngayon? Tanong ni Miguel. Ngayon anak, kakain tayo ng almusal. Tapos, magluluto tayo ng pagkain para sa mga order. Tapos, mamaya, pupunta tayo sa park. Talaga? Sa park? Oo, para ipagdiwang natin. Anong ipinagdiriwang natin? Tumingin si Mariel sa kanyang anak, sa kanyang mga mata na puno ng pagkamangha at tiwala, at sa kanyang puso, alam niya ang sagot. Ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, anak. Ang kalayaang mabuhay ng walang takot. Ang kalayaang mangarap. Ang kalayaang maging masaya. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Mahal kita, Mommy. Mahal din kita, anak. Higit sa lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang araw na puno ng tawanan at mga alaala sa park, naupo si Mariel sa kanyang maliit na desk. Binuksan niya ang kanyang notebook at sa isang bagong pahina, isinulat niya. Hindi natatapos ang kalayaan sa pag-alis sa isang mapang-aping tahanan. Nagsisimula ito sa pagtanggap na karapat-dapat kang mahalin. Nagpapatuloy ito sa bawat araw na pinipili mong mabuhay ng may dignidad. At kumakalat ito sa bawat babaeng nakakarinig ng aking kwento, sa bawat babaeng natatakot pang umalis, sa bawat babaeng nag-iisip na wala siyang halaga. Ang aking kalayaan ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng babaeng lumalaban. Para sa lahat ng babaeng naghahanap ng liwanag. Para sa lahat ng babaeng karapat-dapat sa isang bagong umaga. Isinara niya ang notebook. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay kumikisla pa rin. Ngunit alam niyang sa ilang oras, sisikat muli ang araw. At sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa, may bagong pagkakataon, may bagong buhay. Tumingin siya kay Miguel na mahimbing nang natutulog sa kanyang kama. Hawak ang kanyang drawing ng bahay na may puno ng mangga. At sa sandaling iyon, numiti si Mariel. Isang ngiti na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Alam niya na ang kanyang kalayaan ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng babaeng lumalaban, para sa lahat ng babaeng naghahanap ng liwanag, para sa lahat ng babaeng karapat-dapat sa isang bagong umaga. At sa wakas, si Mariel Santos, isang ina, isang manggagawa, isang negosyante, isang malayang babae, ay handa ng harapin ang liwanag. Kaya pala, ganun pala talaga ang pakiramdam ng malaya. Hindi ito yung sigaw ng tagumpay. Hindi rin ito yung ingay ng palakpakan. Para itong tahimik na paghinga pagkatapos ng mahabang pigil.
Yung tipong, hindi mo na malaya na pala, kapala humihinga ng ganito kalalim. Mula sa isang babaeng natuto ng yumuko sa takot, naging isa siyang tumayo ng tuwid dahil sa pagmamahal. Hindi siya naghanap ng ganti, naghanap siya ng liwanag. At doon sa liwanag na iyon, natagpuan niya ang sarili niyang bumubuo ng mundo. Hindi yung mundong ipinagkait sa kanya, kundi yung mundong pinili niyang itayo gamit ang sariling mga kamay. May mga kwentong nagtatapos sa malaking putok ng baril o sa dramatikong pagbagsak ng kontrabida. Pero ang kwento ni Mariel at ng lahat ng babaeng tulad niya, ito ay nagtatapos sa tahimik na pagsikat ng araw. Sa isang inang kayang ngumiti ng walang bahid ng takot, sa isang bata na nakakatulog ng mahimbing, hawak ang pangarap na iginuhit niya. Kasi ganun pala ang tunay na panalo. Hindi ito yung pera, hindi yung bahay na malaki, hindi yung pangalan na iginagalang. Ang tunay na panalo, ito yung gabing tulog ng walang iniisip na panganib. Ito yung umagang gigising ka ng walang kaba sa dibdib. Ito yung kakayahang sabihin na, kaya ko ng mag-isa at handa akong maging masaya. Kay Mariel, natagpuan niya ang lahat ng iyon at higit sa lahat, natagpuan niya ang kanyang sarili. Kaya kung ikaw man ay nakikinig, nasaan ka man sa iyong sariling kwento, kung ikaw ay nasa gitna pa rin ng bagyo, o kung nagsisimula ka palang mangarap ng pagtakas, tandaan mo ito. Ang kalayaan ay hindi isang lugar na mararating mo. Ito ay isang desisyon na gagawin mo araw-araw, kahit maliit na hakbang lang. Magsimula ka lang. Tulad ni Mariel, nagsimula siya sa isang tahimik na paglalakad palayo sa takot. Salamat sa pagsama sa kwento ni Mariel at Miguel. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, kung may natutunan ka, o kung may kilala kang tulad ni Mariel, ipagdasal mo sila, suportahan mo sila, at ipakita mong hindi sila nag-iisa. At kung ikaw man mismo ay naglalakad patungo sa sarili mong liwanag, huwag kang susuko. Ang iyong umaga ay darating din. Hanggang sa muli nating kwento, ingat ka palagi!